Ito ang mainit na balita na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media kahit na anong pilit na paninira at gawa ng samot-saring kontrobersiya. Ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nananaig pa rin talaga ang katotohanan laban sa kasinungalingan dahil tila masyado na aniyang halata ang galawan nitong si Boying Remulla matapos nitong tirahin kaagad ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos na ito'y maupo bilang bagong ombudsman para lamang umano mapabagsak ang mga Duterte at maipakulong si Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon mismo sa panibagong revelasyon ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Subalit tila nasampal nga ito ng katotohanan at kahihiyan matapos na maglabas ng report ang Commission on Audit o COA na siyang nagpapatunay na unqualified report o malinis pa rin ang track record ng Office of the Vice President sa ilalim ng administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Kaya't mukhang mapapahiya lamang umano ang mga kongresista sa naturang latest report ng COA matapos nitong patunayan na malinis pa rin ang track record ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, ngayon Commission on Audit na ang nagsabi at tumestigo tungkol sa confidential budget ng OVP at walang korupsyon na nangyari. Ano pa kaya ang iisipin na naman ng mga sumisira sa kanya? Kaya nilagay yan si Boying Remulla sa ombudsman ni BBM para baliin ang batas kasi sanayan sa bendalo talagang ililis niya ang investigasyon sa halip na si Saldico, Martin Romualdez at tutan niyang mga congressman na mga magnanakaw din nililihis ang investigasyon kay Pangulong Duterte at sa kaniyang kaani. Huwag na tayong magpakatanga-tanga kay Remulla kasi kaya pinipilit niya mga Duterte ang imbestigahan. Nililihis niya ang issue ng korupsyon dahil isa rin siyang korap. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito, pag-usapan natin na merong nagagalit sa ombudsman. May nagrarally. Naku, patay ka, Boying. Pero obserbahan nyo obserbahan nyo po itong rally na ito. Ilagay ninyo kung anong napansin ninyo ha. Ivan, anong nais iparating sa ombudsman mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno kasama na anya o public officials na nasa executive branch. Okay, ito, bibigyan ko kayo ng panahon para obserbahan ha. Oh, diba? May rally. So okay yan, may mga nagre-reklamo. Oh, alam naman natin, questionable talaga si ombudsman. Kahit ako, wala akong tiwala dyan sa mamang yan no? Bakit tayo ilagay yan? Yung nag-appoint sa kanya, lalong walang katiwa-tiwala, hindi katiwala. O eto, pero mapapansin nyo. Sige, lagay nyo, huwag nyo kalimutan kasi pinananagot. Baka teka muna, walang so far so good, di ba? Bakit wala sa executive department? Oh, yung hawak ni Bongbong, mga secretary, siya, etc., walang napapanagot. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang ipotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice. Selective justice, ibig sabihin, namimili sila kung sino lang ang hahabulin. Oo, pinapaligtas yung si Bongbong Marcos at yung mga bata ni Bongbong Marcos. Sa si Ombudsman pagdating sa itinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas, simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito Alyansang Makabayan. Selective justice. Cover up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover up at mabagal na aksyon na ginagawa ng Ombudsman. Ba't di nyo pag-resignin si Marcos? Di ba? Sa tingin ninyo, may kasalanan si Marcos Bakit wala man lang nakalagay na Marcos resign?
Ayan, Ibinintang rin ng mga ito sa mga si public Marcos, officials si Sara. Dinamay pa. nangyari sa Cebu saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa Si Boying. ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control. Ayan. Tanong, ano napansin nyo? Ha? Standard na flood control project. Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman. Ano napansin nyo? Bukod sa sinasali nila si Sara, ha? Kasi hindi naman dapat, wala namang flood control si Sara eh. Ano bang kinapuputok ng butsin yung mga animal? Di ba? Hindi ba pwede kayong mag-rally doon sa merong hawak, may kakayanan, may opisyal na responsibilidad doon sa mga ghost projects, doon sa flood control projects. Wala pong kasalanan, wala pong hawak na flood control project si BP Sara. Kung sasabihin lang nyo yung kanyang confidential funds, halatang halata naman kayo, 150 million lang yon. At ito kapuna-puna. Doon sa pinakita kanina si Boying, si Bongbong Marcos, at saka si Sara. Teka muna, wala si Tambi? Ewan ko baka yung ibang flag may kasali si Tambi. Kaya lang kasi doon sa kanilang main, doon sa balita, doon sa kanilang main, wala si Tambi. Kasi parang yung rally nung itong mga pare, Madre, sila Dilima, etc., wala ring Marcos resign. Parang medyo nakakapagtaka yun Oo. Meron, mangilan-ngilan kami. Si Ka Eric. Di ba? Sumisigaw ng Marcos resign. Pero yung karamihan, yung umakyat sa stage, hindi raw nila papanawagan yung Marcos resign. Parang ganito. Walang Tambi. Di ba? Kitang-kita naman. Itinuturo sa flood control projects, mga ghost projects, mga budget na biglang tumaas, yung mga insertions na biglang tumaas. Kasama si Tambi dyan. Ang pinipilit yung kasama si Sara. Di ba? Halatang halata kayo. Pag binasa nyo, comment section nito, puntahan nyo. Anong sinasabi? NPA yung mga yan, komunista yung mga yan. Di ba? Basahin nyo. Ito kasi ang sabi-sabi. Okay? Tanong ko, kayo ba ay naniniwala dito? Pag ang rally iniiwas kay Tambi, NPA. Kasi ang leader daw ng NPA ngayon at komunista daw, di umano Hindi naman ako naniniwala. Ewan ko kayo, naniniwala ba kayo? Ang leader daw ng NPA ngayon, ang pumalit na, ang pinanser ng mga komunista, si Tambi. Yun ang sabi. Pero si Cozzoli hindi naniniwala diyan. Pero obserbahan nyo lang kasi dalawa yan Meron yung nagrarally nang wala si Tambi, yung isa naman nagrarally na walang Marcos resign. Pag walang Marcos resign, pinklawan ang rally. Kung walang Tambi, NPA daw. Tama ba ako? Tama. O mali ako? Yun nasabi sa akin obserbahan nyo. Kaya ako, kung magrarally lang, tapos sasabihin nyo accountability, pag-resignin natin yung mga magnanakaw, pero walang Marcos resign, walang Tambi-Tambi, kayo na lang mag-rally. Ano yan? Tapos gusto nyo nakalagay dun si Sara? Ilalagay nyo lang ang picture ni Bongbong Marcos na panagutin. Basta andyan si Sara? Saka nyo lang ilalagay na andyan yung mukha ni Tambi basta andyan si Sara? Halatang halata. Kaya kung ganun lang, wag na. Wag na. Lokohan yung animal na yan. Nakikiramay ang ahensya sa mga napalanta ng Bagyong Tino. Mayroon na rin anilang special task force na una lang nag-iimbestiga sa mga infrastructure projects na iprioridad na imbestigahan ang mga proyektong dapat sana. Antayin nyo yung rally na magaganap. 3 araw yun. Maraming magbabaliktaran dyan. Yan po ang ipanalangin natin. Na lumitaw sa liwanag yung mga madidilim. Lumabas sa liwanag yung mga magnanakaw. Ma-expose sila todo. I will remind you again yung sinabi ni Cayetano. Maraming pera yang mayan. Yang nagnakaw ng pondo ng taong bayan na trilyon, malaki po yun.
Kaya sabi niya, guguluhin tong investigasyon. At ang panggugulo ng mga lintik na yan is delaying tactics at diversion. So, huwag tayong papayag doon. Pero magkakaroon ng rally. At kung matutuloy po, 3 araw po itong gaganapin na INC rally. At ang balita ko ay may iba pang religious na sasali. At iba-ibang ahensya at iba-ibang grupo na sasali. In that 3 days, let's pray, may mga manindigan magbaliktaran. Andun po yung susi. Yung 3 araw na yon, may magising, may magbaliktaran. Kaya, abang-abang tayo dyan. Ay makakabawas ng pinsala ng bagyong Sino. Tiniyak rin ng Ombudsman na itutulong ang hustisya na may malasakit, sipag at determinasyon. O yan. Ito. Next po, puntahan natin to ha. Yung kanina pong pinakita natin ay diversion ng mga NPA. Di umano. Okay, yan ang sabi. Excuse me po. Ito po, ha, diversion naman, declare. Tingnan natin yung sasabihin niya. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? O ayan, tinatanong si Claire, ano yung data na nakuha nyo patungkol sa flood control projects sa Cebu? O, data ang tinatanong. Okay, ano yung data mo, Claire? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022. Diyan pa lang sabi ko tarantada. Ang kinuha niyang data sa DPWH talagang 2016 to 2022. Niloloko tayo ng mga animal na to. Kasi kung aayusin mo yung ano, gusto mo talagang maayos yung... I mean, alimbawa lang ha. Isa yung bahay ko doon sa Cebu nang kinain ng tubig. Isa doon sa pamilya ko ay nalunod. Masakit po yun eh. Tapos ang sasabihin ni Claire, kinuha mong data 2016 to 2022. Baka sa isip-isip ko, talagang ginagago tayo na itong mga to. Ngayon nangyari yung baha, kami yung namatayan, kami ang lumubog ng bahay. Ang inuuna nyo pa, politika. Talagang ang bababoy nyo. Hindi ko ako yung biktima dyan. Yan talaga isipin ko. Ang bababoy ninyo. Mga wala kayong puso. Ipinasok nyo pa rin yung agenda nyo para mailubog ang Duterte. Hindi nyo na nirespeto yung mga namatay. Hindi nyo na nirespeto yung mga nawalan ng bahay. Ang nasa isip lang nyo, yung sarili ninyo. Pero teka muna. Okay? Yun yung point dun eh. Kaya nakakaasar. Pero tingnan nyo to. May ipapakita ko sa inyo. Ito po. Itong ginagawa ni Claire. Ito ang istorya ng kabuuan. Ito ang sumasalamin sa kabuuan ng strategy nila. Papakita ko sa inyo. Lumalabas po na 343 flood control projects. Yeah, 343 flood control projects ng 2016 to 2022. Diretsuhin na natin. Ang ibig niya sabihin, 343 flood control projects noong panahon ni Duterte. Ayan na lang ha. Diretsahan na. Wag na tayong pabakla. Ang nagawa, 2 po ang terminated dito. At ito na may makikita niyo po sa DPWH website. Mm-hmm. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. Okay, so nung panahon ni Bongbong, 168 lang, ililista ko nga. 168 nung panahon ni Bongbong. O, 323 nung panahon ni Duterte. Diretsaan na tayo, huwag na nating anuhin. Oh. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects hindi lamang po sa Cebu kundi sa ibang mga rehiyon at ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow. Okay, so dito i-explain natin. Mabuti ha. Ito yung sinasabi kong salamin ng game plan nila. Ang sinabi nila 323 flood control projects noong panahon ni Duterte. Kay Bongbong 168 lang. Pero pag titingnan nyo yung amount, simula 2022
ay 2016 hanggang 2022, kung hindi nagkakamali yung aking utak, 1.2 billion plus 2.1 plus 2.4 plus 2.1, 1.5, eh nagkakahalaga ito ng 17 billion .021 noong panahon ni Duterte. Ulitin ko po, humigit ko mo lang, computin nyo na lang, 17.021 noong panahon ni Duterte. Panahon ni BBM, 14.63 billion, 11.61 billion, 12.77 billion. Kung tama ang aking computation ng aking utak, 39 billion .032. Okay? Niloloko tayo nito si Claire. Bakit? Ang pinagtuunan niya yung dami ng flood control projects. Hindi po yun. Yung laki. Isipin mo, yung buong proyekto nung panahon ni PRRD, 17 billion lang. Nung 2023, 14 billion na. Isang taon, halos kaparehas ng 6 na taon ni PRRD. Ulitin ko, yung isang taon nila na 14 billion at yung yung 6 na taon na 17 billion ni PRRD, 6 na taon compared sa isang taon ni Bongbong, halos parehas. 14 tsaka 17, di nagkakalayo, di ba? Nakuha nyo? So, anong style? Sisilipin nila, kaya kailangan, pag nagsalita si Claire, silipin ninyo. Bakit? Isa lang ang tatamaan yan, yung siyang mintis. Isipin mo, ang importante, yung amount. Kasi ngayon nalunod eh. So halimbawa, pumasok ako, Bongbong Marcos. Nakita ko, batay ka muna. Kulang itong flood control, hindi nito kakayanin yung problema dito sa Cebu. Kaya nga nagtaas kayo ng budget eh. First year pa lang. Pantay na halos nung 6 na taon ni PRRD. O sige, ayusin natin yan. Wala pa rin nangyari. Pangalawang taon, 11 billion. Pangatlong taon, 12 billion. Tang total niyan, 39 billion. Humigit kumulang. Panahon ni Bongbong. 17 billion lang kay PRRD, 6 na taon. So yung 3 taon ni Bongbong Marcos, doble ang flood control projects na perang kinuha nyo sa taxes ng taong bayan compared sa 6 na taon ni Bongbong ni PRRD. Naiintindihan ninyo? Kaya don't ask. Don't shit us with that 323 flood control projects. Naiintindihan? No. Ano bang purpose? Bakit humingi kayo ng pagkarami-raming budget? 3 taon lang dinoble nyo yung budget nung panahon ni PRRD. Anong purpose nun? Para makabili kayo ng chopper? Para makabili kayo ng jet plane? Private jet? Para may bambayad kayo ng NPA? Ako yung nagtatanong lang. Para mahawakan nyo sa lega mga dilawan? Anong purpose nun? Saan napunta yun? Diba? Kasi, di Bongbong, lumayas ka na dyan. Kasi kung ang gagawin natin lahat ng mali, isisisi mo sa nakaraan. Claire, anong purpose ng amo mo dyan? 3 taon na siya eh. Halimbawa, yung drug war ni PRRD. Hindi man siya nagtagumpay na nasiro niya ang drug problem ng Pilipinas. But significantly, luminis ang kalsada. Tama ba ako? Tama-tama. So yung na-create nung panahon ni Noynoy o panahon pa dati-dati, ang daming drugs. Hindi pwedeng gawin ni PRRD yun na excuse. Sinabi mo, lulutasin mo drug war eh. Hindi man niya nalutas ng todo-todo, pero bumaba. Significantly. Safe ang mga babae sa mga adik. Nagets nyo? May purpose siya ron. Anong purpose ni Bongbong Marcos? Kung lahat isisisi nyo kay PRRD. Di lumayas na kayong dalawa dyan, wala kayong silbi, mga animal. Ano ba? Ang gawin nyo, alis na kayo dyan, tapos maglagay na lang kayong tagapagsalita para pag may nangyari, ibintang nyo kay PRRD. Tapos. Ako may tanong lang, this is a serious question. May parating na tag-ulan. Super typhoon. Ang balita namin tatama sa Ilocos Norte. Wag naman sana. Pero pag nagkabaha, naulit yung nangyari sa Cebu, mangyari sa Ilocos Norte, kasalanan pa rin ni PRRD? Kasalanan ni Sara? Bay, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Walang backbone yung presidente nyo yan. Di ba? Magkakasubukan yan. Naintindihan nyo na kung paano tayo pinaiikot nitong mga to? This is not isolated case.
Kaya yung inaalis nila si Tambi at si Bongbong Marcos, kasi lalagay nila si Sara, kalokohan yun eh. Bakit? Hindi naman to unang nangyari. Doon sa insertion pa lang lumobo na eh. Nung panahon ni Bongbong Marcos, lumobo na ang insertion sa Kamara, diyan sa Legislative Department. Yes, dati meron, pero grabe ang ano ngayon. 'Di ba? So kung wala kayong planong ayusin tong gobyerno, huwag niyo nang dagdagan yung sakit ng mga namatayan. Kasi there is too much evil in your heart na gagamitin niyo yung sitwasyon para ipanglaban nyo sa inyong mga kalaban sa politika. Hindi nyo na inisip yung mga nabiktima ng bagyo. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito Ito si Claire, pag kay Bongbong walang alam eh. Dumalaw na siya, di ba? Inabot siya ng 3 araw bago siya dumalaw. Pero laging ganyan pag patungkol kay Bongbong alanganin na sagot. Pero kay Sara alam niya kung kailan wala sa bansa. gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Delia Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yuns. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max and yet yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Okay. So, ang tanong dito yung post ng Governor. Okay? Obserbahan po ninyo anong sagot ni Claire. Yun din naman po, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022. Naibalik pa, di ba? Di ba? Hindi niya na malaman kung anong sasagot niya eh. Pero kailangan ibalik niya kay panahon ng Duterte. Mismo ka talaga. Etong tao na to, wala tong kayang sagot nang hindi idadama yung Duterte. Yan lang yun. Kasi hirap na rin eh. Minsan naiintindihan ko siya eh. Kahit ako nasa kalagayan niya. Ano kayo pagtatanggol si Bongbong? Iniisip ko eh. Kung ako man nasa kalagayan niya, una kong naiisip, hindi ko tatanggapin. Kung sakali ako, hindi ko tatanggapin. Pero kung nga rin for discussion purposes, di ba? Natanong kasi ako niyan eh. Intindihin nyo si Claire. Natanong ako ng isang vlogger. Hindi ba dapat intindihin nyo? Kasi parang abogado daw. Kasi yung abogado, natural, may kliyente yan, ipagtatanggol niya. Diba? Ang kinaibahan, yung abogado, ipagtatanggol niya yung kliyente niya. Pero hindi niya ibabato sa kapitbahay o sa nakaraan. Pagtanggol mo lang yung kliyente mo. Halimbawa, pinagbibintangan yung kliyente mong pinatay yung kapitbahay. Ipagtatanggol ko yung kliyente ko hindi siya pumatay. Pero hindi ko ibibintang doon sa ibang tao. Kasi kawawa naman yung ibang tao, di ba? Makonsensya ka naman. Pagtanggol mo na lang yung kliyente mo. Kaya lang ito, siguro dahil no choice siya eh. Paano niya ipagtatanggol? Kaya ako, sa tingin ko, mayaman na to si Claire. Kasi yung ganyang kabigat, yung ganyang kahirap ipagtanggol, at para sirain mo yung pangalan mo sa ganyang klaseng tao, dapat, kahit bukas, halimbawa, natanggal na si Bongbong Marcos at wala na siyang trabaho, kailangan hanggang mamatay na yung apo niya, buhay na siya. Kasi masisira ang karir mo dyan. Hindi man masira ang karir mo, pero yung pagkatao mo, sirang-sira. So dapat sulit, 'di ba? Dapat sulit ang kikitain mo. Kaya sa tingin ko mayaman na ito, no? Opinion ko lang naman 'yun. Pero 'di ba, yung sabi, intindihin niyo si Claire, hindi pwede kasing intindihin eh. Dahil paano nga naman niya ipagtatanggol? Talagang kalat tong si Bongbong Marcos. Pero yung ibibintang pa sa iba, pangit. Sa Cebu, mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin. Ilang 3 beses niya inulit. Ilang pinasok niya lahat. Sa bawat question, pasok. Alam mo ito,
Ito ang ibig sabihin ng desperation. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kliyente niya hindi tatayo on itself dahil madumi. Kasi kung ang kliyente mo talaga is not guilty, he can stand on the personality or the character of his client. Hindi mo na kailangan mag-iba-iba. Hindi mo na kailangan magpaulit-ulit patungo sa iba. Kasi halatang halata eh. 'Di ba? Na hindi mo maano yung kliyente mo, hindi mo maipagtanggol. So kailangan ilipat mo. Desperation act na ito nila Claire.